Ilang oras matapos ang magandang balita patungkol sa Japan stint ni Gia de Guzman ay nasundan agad ng bad news sa kanyang local team na Creamline. Anyari sa Creamline, finals possible pa ba? Best game ni Alyssa Valdez na sayang. Buti na lang finals na si Gia sa Japan. Pero bago yun mga ka-V-heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Naging pasabog ang panibagong upset ng Petrogas kontra sa kanilang rivals na Creamline. At kapansin-pansin na nga rin ang patuloy na pag-struggle ng Cool Smashers this All-Filipino Conference 2024 na isa sa kanilang worst elimination round. Ngayon nga lang nagkaroon ulit ng more than one loss ang Creamline sa isang conference matapos ang ilang taon. At ibinigay nga yan ng kanilang karibal na Petrogas matapos silang makambakan ng Angels in 5 sets, losing 25-15, 18-25, 26-24, 19-25 at 13-15. Hindi nga nila na-replika ang todo kapit na ginawa nila kontra sa Signal HD Spikers kung saan 3 match points ang kanilang nabura. Kontra Petrogas, mas dikit ang laban, 14-12 pabor sa Angels, pero tanging isa lang ang naisalba ng Creamline mula kay Alyssa Valdez. Ano nga ba ang naging mali sa performance ng Cool Smashers? Well, kung titingnan ng statistics, hindi gaanong naging problema ng Creamline ang kanilang first ball at unforced errors na karaniwang problema ng Cool Smashers. Umabot pa ng 53% ang kanilang reception at kahit nga target si Alyssa Valdez ay umabot pa siya ng 19 excellent receptions. Speaking of, nasayang nga rin ang best game so far ni Alyssa Valdez this conference, tallying 10 attacks, 1 block and 19 excellent receptions. Hindi rin naging problema ang net defense ng Creamline with 15 blocks. 6 dito ay kay Bea De Leon na naitala rin ang kanyang conference best. Pero sa likod ng decent floor defense ng Creamline, malaking problema pa nga rin ang kanilang second ball dahil maraming errors ang nagawa ni Kyle Negrito at kapansin-pansin nga rin ang maraming miss sets. Very unusual nga rin sa Creamline na madehado ng husto sa attacks, 56-66 pabor sa Petrogas. Anyway, maling desisyon nga rin ang hindi pagpasok ng Creamline kay Bea De Leon sa set 5 sa likod ng kanyang best performance sa unang 4 sets. Mabigat rin na nailabas ng Creamline si Tots Carlos kalagitnaan ng deciding set matapos niyang isalba ang Creamline sa 5-setter kontra Signal. At ilang substitution problem nga rin ang nangyari sa Cool Smashers. Well, credits din talaga sa Petrogas na nagpakita ng malalang composure, lalo na sina ng Aiza Pontillas, Brooke Van Siegel at Captain Rem Palma. So far, kailangan maipanalo ng Creamline ang dalawa sa huling 3 games para sa sure na Final 4 spot. Moving on, good news naman para sa kanilang setter na si Gia de Guzman na maganda pinapakita sa Japan V-Cup 2024. At sa kanyang first import stint, sure medal na nga agad si Gia matapos pumasok ng kanyang koponan na Denso ADB sa 2024 Japan V-Cup. Ito ay matapos nilang daigin ang koponan ni Jaja Santiago at V-League silver medalist na JT Marvelu sa semifinals ng V-Cup 23-25, 25-19, 25-19 at 25-15. Still undefeated ang koponan ni Gia sa torneo matapos isweep ang preliminaries at may panalo naman ng semifinals. Umabante na nga ang Denso sa finals kontra sa Hitachi na tinaob ang Okayama sa semifinals. 2 set na ipinasok si Gia this game sa set 1 at set 2. Naging crucial sila ng kanyang ka-double sub na si Yoshida sa set 2. Best player si Rosa Maria Montebiller matapos gumawa ng 28 big points mula sa 24 attacks, 1 block and 3 aces. Pinakamababa na nga ang silver medal na makukuha ni Gia bago siya umuwi ng Pilipinas. Anyway, unang ginto rin ni Jaja Santiago sa Japan ay galing sa kaparehong liga na Japan V-Cup nung nasa koponan pa siya ng Ageo Medics. Hindi naglalaro ngayon si Jaja sa V-Cup para sa JT Marvelous dahil nga busy ang national team players sa ensayo ng Japan Women's Volleyball Team. Do or die ang magiging finals game ng Denso kontra Hitachi. Sa huling 4 na face-off ng dalawang koponan, wagi ang Denso ADBs kaya mataas talaga ang tsansa ng Denso na maiuwi ang ginto. Magaganap ang finale ng Japan V-Cup ngayong April 7, 2 p.m.